Xin chào mga ka-wonder. Yan na, grabe. The banh mi. Parang napunta sa akin yung spicy. Finally, nakatikim na tayo ng banh mi. Banana sticky rice daw, tapos may coconut yan. Ganyan nila niluluto. Ang bango, kasi coconut milk eh. Pag dalawang motor na rito, good luck. Everyone on the vlog, he doesn't have any. He's a real man. This is crazy. Look at that. Ayan, mababait kasi yung mga locals dito. Ayan, ito yung sinasabi ko kaninang may dahon na binalot yung pork. Okay, map, hi, ba, yo! Yay! Welcome to Vietnam. Welcome to Ho Chi Minh City. See you in Vietnam. Xin chào mga ka-wonder, this is Wonder J and nandito tayo sa Ho Chi Minh, Vietnam and mag-food tour tayo dito sa may Ho Chi Minh. So kapag, di ba, kapag pupunta kayo sa isang place, kailangan alamin niyo yung pagkain kasi pag sa pagkain, dyan yung makikita or malalaman yung mga culture nila, ganyan, tapos tradition nila. So sobrang excited ako dito sa food tour natin. Nabook ko to through Klook and use my code na lang WonderJKlook for up to 5% discount. Ang pangalan niya is ito. Yan. Actually, nandito na yung ating mga tour guides. So, hello. Hi, welcome to Vietnam. So, what's your name again? So my name is Ray, R-E, not R-A-Y. Make sure that you don't mispronounce my name. So I will be the tour leader of the tour today. So make sure that you are hungry when you come to Vietnam. Yeah, of course. Thank you, Ray. This is so interesting because normally the guide or the one who's driving the motorcycle are guys. Why not? We are women, we are strong, we're independent. Yeah. I like that. Okay, we will in the front and you in the back. Okay. So make sure that you don't dance, alright? Of course. You are excited. Yeah, so excited. So, yun nga guys, meron kasi to ng pang-umaga, 8 a.m. The morning session is what time? 8 a.m. Yeah, 8 a.m. and then 1 p.m. and 6 p.m. 1 p.m. and 6 p.m. So, we availed the 6 p.m. tour. So, ito yung ating sasakyan. Ayan. Alright. Let's go! I want to try. Let's go! Yay! So galing tayo sa accommodation, kasama na rin yung pick up. Yun yung maganda dito. Kasama yung pick up ng pick up sa atin sa hotel natin and also yung paghatid mamaya kasama na rin. So andito na tayo kaagad oh. Galing sa hotel natin, nakalabas na tayo ng highway. Papunta na tayo sa unang spot ng ating food tour. So let's go. Yan na, grabe. Nakakatakot man pero ito talaga yung experience dito. Best experience dito sa may Vietnam. Dapat matry nyo to. Ayan. It's not my first time in Ho Chi Minh. Oh, really? Yeah, it's my second time. Oh, wow. So, But I did not do this tour the last time I went here. Okay. So when is your last time? I think that's 2 years ago. Oh, 2 years ago. Yeah. Everything changed a lot. Oh, really? Mm-hmm. I'm excited to know the changes. Okay. You can tell that we are having a lot of motorbikes. Mm-hmm. And we can call that Ho Chi Minh or Vietnam would be the land of motorbikes. The land of motorbike, yeah. Almost everyone is must have a motorcycle. Yes. That's just like our feet, our legs. Yeah. So there are 4 people in my family, and then we have 4 different motorbikes. Oh, really? Yeah, we don't like to share. That's very inconvenient. Yeah. Okay, so you have no allergy, right? Yeah, actually, I have no allergy. So you can handle spice Oh, spice, just a little bit. a little bit. Yeah. Okay, got it. Because I know that the term spicy in your country is not similar to the Philippines. Yeah. It's spicier here. So let's try it and let's find it. Yeah. Look at this. It's already rush hour. Yeah. Right? Right now, rush hour. Yeah, Rush it's hour in the day.
So most of the locals, mga umuwi na sila. Ganyan ka crazy, grabe. Scary, pero ganito talaga yung ano nila, buhay nila dito sa may Ho Chi Minh. Actually dito sa Vietnam talagang motor-motor. Ayan oh, medyo pahirapan talagang tumawid. Yan din, isa rin yan. So makikita niyo yan sa ibang mga vlogs natin, yung pagtawid. Ayan, pakita na lang natin yung mga nakikita natin ngayon. Parang kasama ko na rin kayo, di ba? Nakasakay rin kayo sa motor. Ganyan-ganyan talaga yung buhay nila dito, kahit na mga babae, lalaki, nagda-drive, tapos mga nanay, tatay, yan, halo-halo talaga nagda-drive sila. Pero syempre dapat may lisensya ka pa rin. Di ko lang alam kung required talaga na may helmet, pero mamaya tatanungin natin. Ayan oh, may bata pa ngang kasama oh. So, ayan oh, yan yung mga nakikita natin ngayon. Parang ka lang nasa may dyan sa may Manila area, pero syempre iba yung sulat, iba yung vibe kasi may mga pailaw-ilaw, tapos iba-iba yung mga sulat. So habang nakasakay tayo, tingnan-tingnan nyo na lang yung mga nakikita ko para, pipakita ko sa inyo yung mga nakikita ko para ma-familiarize din kayo, or kung gusto nyo rin pumunta dito sa Vietnam, ganyan, malalaman nyo. So first step na kaagad tayo. Nandito natin yung mga kasama. And we hope we're gonna be your favorite tour guides today. Alright, Very so small, by the way. Very nice. yeah. So this is our first stop, District 1. So we're gonna try banh mi, the Vietnamese baguette. So do you know who bring banh mi to Vietnam? French. French, yes. So that's one of the iconic food when you talk about Vietnam, and we're gonna try a fusion between the Vietnamese and the French cuisine. All right, follow me this way. Okay, so this is the store? This one's the store? Yes, yes. Okay, so ito yung store, Banh Mi 24/7. So is it open 24/7? Yeah, it's get open at 24/7. Oh, okay. You follow her. All right, so this is the filling inside. Right here we have pate, the pork liver, and the yellow shiny thing right there, butter. That's butter. So when you buy banh mi in Vietnam but they don't put any butter or pate inside, just run away. It's not banh mi, it's just some kind of sandwich. So we have pork bolognese, pork slices, pork floss, some pickle, some cucumber, and fresh herbs. Ayan, so may free water. Libre na to sa kanila. Ayan. Hi Ka-Wonder! So first stop natin, medyo malapit lang. Siguro mga 5 to 10 minutes lang kami nagmotor. Ang lapit lang. So first stop natin is dito sa may Banh Mi 24/7. Yan na siya, nasa harap na natin. So nakita nyo naman yung explanation, narinig nyo naman, from France siya na-originate tong Banh Mi. So ito yung mga laman niya. Ayan, ginagawa na siya actually. So lahat ng mga kakainin natin is nabayaran na natin siya. Kasama na siya sa tour. Wala na kayong babayaran pa. Tapos may libre pang tubig, di ba? Ayan, ganyan siya sa ginagawa. Lahat yan, pwede nyong ipalagay, or kung may allergy kayo, itatanong din naman. Pero ako wala naman akong allergy, so pinalagay ko lahat. Tapos yung spicy level niya is depende rin sa inyo. Ayun o, nilalagyan nila, di ba, ng sriracha yata. Pero ito yung address niya. Kung sakaling kakain kayo dito. Ayan siya. Basic and special. Ayan o. Tignan niya na lang para may idea kayo. Yan, sila yung guide natin. Ayan o. Cute nila o. Naka-uniform talaga sila. Ayan, mga strong independent woman. Okay. Ayan, nandyan na yung food natin, which is the banh mi. So ito yung first food natin, the banh mi. This one. Wow, look at that. My queen. So half lang yung in-order ko kasi marami pa tayong kakainin, 7 to. So first pa lang to. So try natin. Hi Ka-Wonder, so medyo nakalahati na natin, oh. Yung banh mi, ito yung pambansang ano nila, ayan, oh. Parang sandwich nila dito sa may Vietnam. So finally, nakatikim na tayo ng banh mi. Diba? Ayan siya. Nakita niyo naman yung laman kanina, diba? Pero pinainit pa siya yung mismong bread nila. Pinainit pa siya kanina, tinost pa siya. So, ang maganda dito, depende rin yung spiciness level sa inyo. So, kain rin tayo. Grabe. Sabi ko isang, 1 lang, yung spicy. Pero,
Maanghang na siya for me. Grabe. Sobrang anghang. Gusto ko dito kasi may gulay na, may meat. Tapos, yung texture ng ano, ito. Yung bread mismo, masarap kasi. Ito yung isa sa panalo dito sa banh mi. Crispy siya, tapos halatang bago talaga. Parang, kasi kapag luma to, parang mawawalan yung sarap ito. Itong mismong, ano to, pero medyo maanghang talaga siya. How much more yung mga kasama ko? Grabe, sabi nila. Ano daw, sagad daw yung ano nila. Parang napunta sa akin yung spicy. Si ate naman. Good start. Banh mi. So, next stop natin is yung sticky rice daw nila dito sa Mai, Vietnam. So, kung sa Thailand merong mango sticky rice, dito naman is banana sticky rice. Grabe yung mga ano natin, oh. Tour guide natin, oh. Grabe, strong. Yan, medyo dumilim na mga ka-wonder. Dumidilim na pero ang dami pa ring mga motor. Ayan, oh, pakita ko sa inyo. Grabe si ate, yung ano niya, oh, skills niya. Oh, grabe, ano to, babanggain mo? Grabe. Ang tapang ni ate Ray. How long have you been doing this food tour? A year, more than a year. More than a year? Yeah. So you've met thousands of tourists already? Thousand is not that much. Will be hundreds. Hundreds? Yeah. Yeah. Are you having like fun in doing this? You can tell by my face. Yeah. I'm really enjoy this job because I love speaking English and then I like meeting people. Mm-hmm. And thanks to that, I have a chance to listen to many accents around the world. Wow. And yeah, maybe I'm gonna stick with this job for a long time. Yeah, that's good to hear. Actually, it shows to your your aura. You're so happy doing this job. You can tell. Yeah. How about you? What do you mean about me? What do you do? Yeah, I do travel vlogs. Ooh. Yeah, I do like travel lots of places and then showcase it. Wow. Yeah, I am a full-time content creator. Oh, really? Yeah. So you need to give me your Instagram, your YouTube channel. I will also follow you. Thank Yeah. After this food tour, many Filipinos will contact you. Oh, Yeah, most definitely. The strong, independent woman of Ho Chi Minh, Vietnam. Thank you so much. Yeah, because this is cool. Because not every day someone is driving a girl with a motorcycle. And another funny thing is we will get to like experience the food. Yeah, that's the best thing. Yeah. So after mga 5 minutes lang na drive, ayan, nakakatuwang kakwentuhan si Ate Ray. Grabe, 1 year na daw ginagawa to. Where's the princess? She's also So andito na tayo ngayon sa District 3. So galing tayo sa District 1. Yung District 1 kasi yun yung center nila. Tapos may 21 districts talaga sila dito sa may Ho Chi Minh City. So ngayon nandito tayo sa District 3. District 3. Ano ba yung hirap banggitin ng district? So magkatabi lang yung 1 and 3. So masaya. What's your name again? Paul. Paul? Yeah. Here's Paul from England. Hi. So siya yung kasama nating nag-food tour dito. Kasama niya yung partner niya. So ito na yung next nating stop. You guys, I think it's pretty hot right here. Choi We're gonna Nep go over there Mon. to give her a breeze. Ayan, ito yung partner ni Paul. What's your name? May. May? May, yeah. May from Thailand. Where in Thailand? Pattaya. Pattaya, the beach? Okay. Pattaya. Okay. We've been there in Bangkok like 2 months ago. Right, so welcome to District 3. You see at the banner, you see Q3 right there. That means
Oh. District 3, Q1, District 1, Q10. So, nakita nyo, Q3, District 3 daw. Ito yung pangalan ng store. Nap, noon, breakfast, or a snack you eat after you wake up from the nap time. Right, so this is in the morning, this is the plate in the morning, they're gonna roll the banana. So I'll tell you, we go this way. Oh, we go this way. So, ito yung next stop natin. Banana sticky rice daw, tapos may coconut yan. Ganyan nila niluluto. Ayan o, hinahalo siya, may coconut siya sa loob. Tapos dito siya ginigrill sa gilid. Meron silang charcoal dyan. Tapos ginigrill. So 25 years na daw silang nandito. Ayan yung mga pagkain nila. So andito na siya actually. Ayan o. Ito yung finished product. Ito yung finished product. Ayan. So tara, taste test tayo. Okay, so next stop. Ito na siya yung kakainin natin. Sa tabi tayo ng kalsada. So medyo lumayo lang tayo dun sa lutuan nila kasi medyo mainit. So ito na tayo. Imagine mo 1,000 to 3,000 bananas per day yung kanilang na iluluto. So imagine mo yun per day kasi imagine mo 25 years na sila, institution na talaga sila yan dito. So amuin muna natin. Ang bango kasi coconut milk eh. 'Di ba? Mabango ang coconut milk. Tapos may sticky rice siya, malambot. Medyo maganda yung yung tawag ito, gooey siya, yan oh. Makikita nyo, yan oh, gooey dahil dun sa coconut milk. Tapos parang may nilagay sila sa ibabaw na pampabango. I think para siyang actually hindi ko alam pala. So taste test na lang tayo. Huwag na tayong magpanggap. Ano ba yun? So tikman natin. Parang medyo maalat siya. Malapit siya sa bilog-bilog dyan sa Philippines. Parang ganun. Alam mo yung bilog-bilog? Yung parang binibilog-bilog siya tapos lalagyan siya ng parang ang ginagamit naman doon is glutinous rice tapos binibilog siya tapos nilalagyan nila ng iba't ibang klase ng prutas like banana, may langka, may kamote, ganyan. So parang ganun yung lasa niya na medyo may asin, na medyo maalat-alat na matamis, parang ganun. Tikman naman natin. Yun, doon ko natikman yung medyo niya, yung parang may something doon sa na nilalabas na flavor talaga pag yung inaano mo siya, iniihaw, di ba? Kaya nga yung inihaw ng mga isda, ganyan, mas masarap siya kaysa yung mga pinirito kasi may something na pinuproduce siya. Kain pa tayo. O, kayo naman. Sticky rice talaga siya na may banana. Grabe, pag pinagsasabay-sabay ko talaga, para talaga siyang bilo-bilo. Ganun yung feeling niya. Masarap, masarap. Pero kapag nagre-react kayo sa coconut, yan, medyo iwasan nyo na lang. Though nagtatanong naman sila kung may mga allergy kayo, ganyan. Tapos one tip na matapayo ko kapag magpo-food tour talaga kayo, kahit saan, kahit hindi dito sa Vietnam, make sure na, alam mo yun, medyo hindi kayo kumain ng madami before pa. Parang medyo gutom-gutom kayo. Kasi talagang bubusogin kayo. Naalala mo yung sa Iloilo na vlog natin. Grabe doon. Ang dami nating nakain. Kasi may make sure talaga nila na mabubusog kayo. Yun naman yung kaya nga kayo nag-food tour, di ba? Para, alam mo yun, na-explore yung area, makain yung mga best sellers nila, o yung mga best sellers ng lugar na pinuntahan nyo. Tapos, mabusog kayo and ma-enjoy nyo talaga yung mga pagkain nila. So, boss, next stop na tayo. Okay, so next food, pangatlo na natin, District 3 pa rin, pero ito yung dadaanan natin. Shortcut daw, sabi ni Miss Ray. Ayun, medyo makipot talaga yung daan nila dito, kaya dapat may skill ka kapag nagda-drive ka dito. Pwede ka nang mag-rent ng motor para mapuntahan mo yung mga pinuntahan natin, pero tsaka yung mga ibang spots dito. Pero kahit saan sila nagda-drive, nagpa-park pala. Pero ganito lang sikip yung daan nila dito. Tapos ingat lang kasi intersection, ganyan. Bigla-biglang may mga sumusulpot. Pero ito shortcut dadaan tayo dyan Siguro mga nga lang to one way lang pag sa motor. Pag dalawang motor na dito, good luck. Ayan yung dinadaanan natin. Tapos at least dito, nakikita nyo rin yung mga bahay nila. Are this residential area? Yeah, it is. Oh, so this is the normal houses of the locals here Yes. in the city. Yeah.
Oh. If we have to Ayan. stay, we'll live there. Why not? Yeah. So nakakatuwa rin tong food tour talaga. Ayan, paglabas ng highway, ito na. Oh, that's shortcut. Yeah. You're good. Faster. You know, we can avoid traffic. So may mga shortcut. Yun yung maganda kapag syempre local yung nagda-drive. Alam niya yung mga shortcut dito. Alam niya yung mga pasikot-sikot. Imagine mo naman 1 year na daw siyang nag-food tour. So talagang alam niya. Ayan pakita ko sa inyo yung mga nagda-drive. Okay, yan. Mga nakamotor, babae, lalaki, may mga nagdi-deliver, galing work, yung iba parang galing galaan. Pero nakakatuwa dito sa Ho Chi Minh. Buhay na buhay yung gabi nila. Ayan, time check tayo, it's 8 PM na pala. Ang bilis naman. I know. Hindi ko pala na-adjust yung oras ko. 7 PM na. 1 hour behind ang Ho Chi Minh, Vietnam, or Vietnam pati Thailand sa Philippines. Hey, we made it. Yay! But do you ride motorbikes in Manila? I ride motorcycles in Manila, yeah. Oh, but I'm not the one who's driving. Oh. Yeah, I drive, but I normally drive 4 wheels. Ah, like cars. Yeah, cars. Yeah, that's opposite. More motorbikes than the cars. Yeah, because the roads here are narrow. Like, it will get traffic when everything is 4 cars. Yes. So, you know, right now the rush hour, which is Yeah. the worst time in the day. And this is a local market, right? Oh, so ito daw yung mga local market nila dito sa may Ho Chi Minh. Buy Gucci, Chanel, Prada, any luxury brand. Ay, wow. They all fake. Oh, they all fake, yeah. But you know, they look the same but good price. Yeah, So to me, if you ask me if I prefer the mall or the local market, I would go to the local market because they close and people they're friendly, and then we can negotiate, we can bargain. yeah, you can haggle. Yeah. So yeah, you should do that sometime. Yeah. Oh, I forgot. We Asian. We get used to it, right? How about this one? What's in there? Is there a birthday celebration? I know this one. Yeah. Just like a seafood restaurant. This one. Right there. Yeah. So normally locals do that? Yeah, like we like sitting on the street like there, and then we can observe the light to see the people they going on. Yeah. That's some kind of abnormal. Yeah, Mhm. maybe to you that's strange, but that's our like culture. Okay, so may tip si Ate Ray dito. Kasi local nga siya. Kapag gusto mo daw ng masarap na pagkain, masarap, di ba? You know the masarap word? Masarap. Masara like delicious. Delicious, yeah. If you want delicious food, go to the places or restaurants na pinipilahan ng mga locals din. Kasi most definitely, masarap talaga. It's ngon. Yeah, ngon. Ngon. The word for delicious in Vietnam is ngon. Yes. Yeah, so I told them that when you want something delicious, go to the places where local go. So, are we in the next stop already? Yeah, we're here. Oh, so andito na. Mga 10 minutes tayong nag-drive. Ayan. May mga locals yung mga nandito. Anong meron dito? So mapapansin nyo, yan, ang dami nilang motor. Ayan, so nakakatuwa talaga. Gusto ko talagang mag-food tour talaga sa isang place, lalo na pag unang araw ko sa isang place kasi mas, alam mo yun, nai-immerse ako dito sa may culture nila, ganyan. Tapos mas parang nakikilala mo kung ano yung paano sila the way kumain, ganyan. Nakakatuwa nga. Ito nga pakita ko sa inyo Ayan, so sabi ni Ray kanina habang nagda-drive siya, nakakatuwa talaga na may local tour guides. Gustong-gusto daw nila yung mga nakatambay sila sa labas, ganyan, yung nakaupo sa mga maliliit na silya na ganyan. Kasi gusto daw nila yung mga nanonood ng mga tao, people watching, ganyan, observe yung mga tao. So, nasa culture na rin daw talaga nila yan. Is this the next stop? Yes, we Okay. are here. Okay, so nandito na tayo sa next stop. Ayan. Ayan, ito na yung next stop natin. Ay, mukhang makakaupo tayo ngayon So, we're sitting? Yo.
still District 3 daw. Spring thing called apartments. This is one of the oldest apartments in Ho Chi Minh City. Was built in 1968. And this manor was open for 35 years. Only for the old people right here. Wow. 5 years. Imagine 35 years na daw to. Ayan o. Itong food stall na to. Hai Phả Bò Huế. Bumba Hoi. Huế. Huế is the name of the city right Oh, there. yeah. Huế. Yeah. Yeah. So, do you know the movie The Lion King? Yeah. Pumbaa and Timon. Oh, Bumba. Pumbaa and Timon. Yeah. So there was a scene that was wandering inside the world, and they sing like a boom away, a boom away. Yeah. That's how we pronounce this one. Bumba. Boom bò Huế. A boom away. Yes. Boom. Boom. You go up. Boom. Bum. That means noodles. Noodles. Ba. Ba. That means beef. Yeah. Beef. And Huế is the name of the city. And that lady right there and her husband, they are original from Huế. They've been selling this one for 35 years. Ito na yung food natin. Wow. So next food natin is the Bun Mawe. So actually hindi to pho pero isa siya sa sikat na pagkain din dito sa Vietnam. So beef siya na merong noodles, tapos meron siyang I think tofu to or parang ewan ko kung ano to. Tapos parang meatballs yata to. Tapos meron siyang mga normal na mga dahon-dahon dito sa Vietnam. Tapos meron sila partner dito. Ayan, pwede nyong ibuhos dyan. Ayan, nandito na yung food natin. This is the Bun Mawe. Hindi to pho, pero ibang pagkain dito sa may Vietnam. So, parang beef noodle soup. Parang ganun lang naman siya din. Tapos, dito makikita nyo, meron silang mga lemon. Ayan, para pag gusto nyong lagyan ng lemon, try natin. Ayan, para medyo masim-masim ng konti. Ayan. Pero parang walang juice. Get pa natin siya. Isa pa. Okay, that's good. Ayan. Tapos meron sila ditong ayan, level 10 daw na spicy. Try lang natin kahit konting-konti lang. Baka umusok yung puwet natin. Tapos meron sila ditong gulay. Pwede nyong ihalo dun sa pagkain. Tapos chopsticks, syempre. Hindi ko alam kung anong klaseng ano to eh. Ang alam ko lang ito, bean sprout. Ito, bean sprout. Normal na nilalagay yan sa pho, diba? Pero itong green, I don't know kung ano to. Ayan o. So, lagay nyo lang siya dyan. Try natin. Ayan, tas halo. Ayan, una nating tikman is yung soup. Ay, I'm good. Grabe. Grabe. Yung lasa niya, para siyang matitikman mo talaga yung beef. Imagine mo naman, 6 hours daw nila tong pinakuluan, itong beef na to. So yung sabaw niya, nanunuot talaga, lasang-lasang beef. Yun yung gusto ko dito sa Vietnamese food eh. Talagang piniprepare nila ng matagal, tapos talagang pinagtutunan nila ng pansin. Sabaw na tayo mga ka-wonder. Grabe, nabusog na kasi talaga ako pero titikman pa rin natin yan. Actually, ang gusto kong sabihin is talagang pinagtutuunan nila ng effort para sumarap. Yun, naipasok din natin. So, tikman naman natin yung 6 hours na beef nila. Sobrang lambot. Sarap. Panalo. Imagine mo, itong store nila, 35 years na nag-ooperate 24/7. Kaya talagang institution na to. Isa to sa pinaka kung hindi kayo magpo-food tour, i-save nyo to. Ang pangalan niya is Bun Kaken Giang. Yan, dito yan sa District 3. Pwede nyong puntahan. Ayun, ang daming kumakain mga locals, tapos pati mga foreigner, alam na rin nila. Panalo din yung noodles nila.
Yan, ang gusto ko talaga sa ano, sa food ng Vietnam is parang alam mo yung pagkatapos, alam mo yung parang feeling mo pagkatapos mong kumain is sobrang healthy mo na. Yung parang ang dami mong vitamins na nakain kasi nga mahilig sila sa mga dahon-dahon, yung mga ganyan, no. Hindi naman natin to normal na kinakain tsaka hinahalo sa pagkain, di ba? So, yun yung na-miss ko talaga dito sa Vietnam. Alam mo yun. Pero yung ano, napansin ko, yung portion ng beef nila medyo konti. Yun lang yung napansin ko. Pero meron naman siyang ibang mga laman pa like this one. Ayan, ito. Tikman natin. Para siyang rice cake. Oo nga, para siyang rice. Para siyang meat pala. Ano ba to? Ayan, sana kumakain na rin kayo habang pinapanood nyo ko kasi for sure magugutom kayo. May magko-comment na naman, ang sarap mo naman kumain. Oo, masarap talaga akong kumain. You know, foodie kasi talaga ako. Ang sarap. Medyo tumamis-tamis siya nung nilagyan ko ng ano, ang weird. Nilagyan ko siya ng lemon pero medyo tumamis-tamis yung flavor ng sabaw. Pero yung beef niya talaga yung ano dito, pinaka panalo. Tapos gusto ko yung ano, pag nilagyan nyo siya ng bean sprout, yan, bean sprout, medyo magiging crunchy kasi siya. So, nakaka-add talaga siya ng, alam mo yun, consistency nung, parang noodles kasi medyo malambot na medyo matigas. Tapos merong bean sprout na malambot, ay yung parang crunchy. Kaya, alam mo yun, panalo siya pag kinain mo, sumasabog din sa pag kinagat mo. Parang ganun. Pero sa dyan, yung kasabay natin, grabe yung ano, chili nila sa ano na nilagay niya. Nakikita ko pa lang parang ano na siya, parang ano to, soup na may sili o sili na may soup. Ano, grabe talaga. Nakikita ko pa lang. Kasi yung isang kasama natin from Thailand siya, so parang sanay siya sa mga spice. Eh tayo parang siguro mild lang, ganyan. Hindi ko talaga kaya yung sobrang anghang. Pero nakakabusog to ah. Pero uubusin natin to. Yan, tanong natin yung kasama natin kasi naubos na niya. How was the food? Hot, but very good. Is it hot? You put too much chili, I think. Yeah, I took your chili because you wouldn't have any. Everyone on the blog, he doesn't have any. He's a real man. I put, but just No. just sprinkle it. But this one, this is crazy. Look at that. Very cool. Grabe. Spicy. You like spicy? Yeah. She try, lady. I think I cannot eat that. Philippine food is spicy, no? Actually, not really. Not really? Yeah, not really. We the food in the the Philippines is on the saltier side. Okay. Yeah, just like that. Fish, Yeah, potatoes, and fish. rice. Yeah, and we love rice. Rice, Yeah, yeah. Filipinos love rice. Everyone loves rice. You know, we eat a lot of rice now, even in the West. We eat a lot Oh, of rice, yeah. Okay, so paus na, soup na lang to. That's the action they want to see. Yeah, it's really good. You too. He said for his blog, he said I had lots of chili. Ah, no. He said, I had lots of chili. I just sprinkle it. Okay, look at her soup right there. Yeah, It's good. she's happy. She's very happy. She wants to stay here all night. Grabe, ang She wants sarap. more. Yan, ito yung name ng ano, Bun Ca Kien ng An Tran. Ayan yung address. Do Vietnamese love to sing? Wow! Ayan, so after nating kumain dun sa may beef na noodle soup, naglalakad-lakad lang tayo ngayon papunta sa next stop natin. Nakakatawa lang pagmasdan tong mga bahay-bahay nila dito. Yan yung nasa likod natin, yung mga nasa taas. Para ka lang nasa Manila din talaga, no? Medyo masikip yung daan, ganyan. Pero nakakatawa dito is maraming foreigner. Tapos napakaraming mga motorcycles. So, tingnan natin. Ito, may tinuturo na si Ray. Okay, so dito daw tayo. This way, please.
So let's say Vietnamese and American War. American Okay. War, we call it. Yeah. Okay. We blame Trump. Blame everything on Trump. Oh gosh. All right. So this is a map of the whole country. Yeah. So we have 1,000 years dominated by China, and after that we have the French people, Yeah. and after that another big guy show up. That will be America. So since 1945 until 1975, we have the Vietnam and American War. Yeah. So right in this province right here in the central Vietnam is next to Hue City. So Quang Tri is located in 17 parallel. And this parallel, according to the general agreement, will be the line divided our country into two sides. Right here, the southern of Vietnam had the sponsor from America. Yeah. And we have the first president. He is Ngô Đình Diệm. Ayan, so pinapakita kung paano inaakyat yung motor sa taas. Yan o, yan yung actual packet dyan sa taas. Ah, yan, parang ganyan daw. And then, it Wow. costs nothing. Yeah, it costs nothing. And then, but $30. Yan, kasi andito tayo sa District 3. Itong mga apartments na to daw, as per Miss Ray, yan daw yung mga napanalunan ng mga tao sa lottery noong 1960s nung nanalo sila sa war. So para sa mga makakatira dito sa may city, naging lottery daw yung bunutan. Kung sino yung mananalo, makakabunot or mabubunot na magkakaroon ng lupa dito or bahay dito is yan yung mga napanalunan yan. TCT, NTT pala. Nguyen Chen Tuat P1 quarter 3. Ayan siya. So yan yung mga apartments na yan napanalunan nila. Nakakatuwa, di ba? Ang gusto ko dito sa food tour talaga natin, hindi lang pagkain, yung natututunan natin, ganyan. Pati yung mga history nila, ganyan. In-explain din ni Miss Ray si Ho Chi Minh mismo, yung leader nila, is kung paano niya pinagtanggol yung itong sa country nila. So talagang nirerespeto nila talaga si Ho Chi Minh. So yun yung nagustuhan ko dito sa food tour natin, hindi lang siya sa pagkain, pati sa history ng kanilang place. So talagang definitely one of the most or must try activity here in Ho Chi Minh is itong food tour. Ayun, may mga parks din sila ganyan dito sa may Ho Chi Minh sa gitna ng city. Nakakatuwa naman dito. Ayun, ganyan sila kumain. So gusto nila nagsiset up ng mga maliliit na tables, tapos yung mga motor nila nakapark lang sa tabi-tabi, ganyan. So ganito talaga yung scene dito sa may Ho Chi Minh, Vietnam. Ganyan lang sila, mga locals nila dyan nagluluto sa tabi-tabi, ganyan. Tapos yung mga plato nila ganyan, no? Tignan nyo. O, di ba? Nakakatuwa sila eh. Ganyan talaga yung buhay nila dito sa may Ho Chi Minh or generally sa Vietnam. Ganyan kung paano sila magluto dito lang sa tabi-tabi, sa kalye. Yan, mga seafood dito sa may Ho Chi Minh, Vietnam. Ayan, so andito yung isang tour guide. What's your name? Yeah, my name is Sophie. Sophie? Yeah, I come from Vietnam. Where in Vietnam? Yeah, I live in Ho Chi Minh City. In the city as well, yeah. Sophie, so siya yung isa sa tour guide natin. Kasama nila Ray. Pabalik na tayo actually dun sa sa motorbike. So nakakatuwa talaga na may history pa rin to. I'm telling them that I'm happy because not only food but also history. We learn about history of Ho Chi Minh. Okay, and I'm really happy when you say that. Yeah. Thank you. Because we're learning a lot. Yeah. So, next stop na tayo. Hi, Ka-Wonder! So, after 5 minutes lang na drive, andito na tayo sa next stop natin. District 10 na daw, as per Sophie. So, andito tayo sa may Ho Tiki. Ayan, Ho Tiki Flower and Food Street. So, maraming mga binebenta ditong mga, flowers. Ayan, gaganda, mga flower. Pwede rin sa mga pang-gift or pag may party, ganyan. Tapos, ayan, makikita nyo, Ho Tiki Flowers and Food Street. Last na punta natin dito sa Ho Chi Minh, di ba nag-food trip na tayo dito, kaso hindi ko lang siya napakita.
Ayan, di ko lang talaga napakita kasi 'di ba na sira yung memory card natin. Kaya buti na lang nakabalik tayo ngayon, 'di ba? Nakakatuwa pa, may mga kasama pa tayong bago. So mix talaga tong Hotiki na to as flower market tsaka food street na place. So pinunta rin tayo dito para alam niyo, makita natin yung flower market din nila dito. Parang dangwa siya. Uy, ang gaganda naman ng flower na to. Wow, ano to? Kinulayan lang kung totoo. Hindi ko lang sure. Ito yellow, pero ang gaganda oh. Sunflower, ganyan. So this is the special flower of Vietnam. So this is lotus. Okay, so andito na tayo sa part ng flower market na street food na part. Kasi nga sinabi ko nga kanina, 'di ba? May mga itong ano na to, itong market na to, hindi lang siya flower market. Ano rin siya, street food market din siya. May mga ayan, seafoods. Meron din silang iba't ibang mga ino-offer ditong ayan, mga skewers, ganyan. Wow, ayan, kung ano-ano yan. Magkano kaya to? So I think, ayan, 6K daw. 6K, 6,000 Vietnamese dong. And ganyan siya kahaba. Ang dami, hanggang doon pa yan. Dati nakapunta na tayo dito. Pero, takoyaki, so Japanese food. What's this? Oh, ayan o, meron siyang shrimp. Ito. Korean food. Korean food. So halo-halo naman pala. Ayan, gusto ko rin yung mga fruits nila dito. Sa mga susunod na araw, gusto kong matry yung mga fruits nila. Ayan o, tingnan nyo, yung mga upuan nila mabababa. Ganyan talaga sila dito. Ito parang Thailand food. Wow! Ito seafood naman. Ayan. Hey, there's Ray. What do we have here? Wow. So ito yung next na food natin. Another snack from the Mekong Delta, especially from the Coconut Island. My mom's hometown, Bun Tre Province. So this lady right there, in the morning she worked from a spa. Right here she run a small business in her local market right here. Wow. So this is her family business. They make Vietnamese crackers. We call bánh phồng. From rice. Yes, from rice flour. So we have 3 flavors for you. This one, black sesame, banana, and this one, the mystery one. You need to guess this one. So may 3 flavors. And we don't Exciting. have any like this. Now that one. And punch it, punch it. Ooh, Yeah. your nails. The other two. And the other two. Come on. Punch it. No, you just punch it like that. Punch it. Like you punch me. When you hit me. Yeah. No harder. Alright. Destroy it. Yep, that's right. How about this one? Take bits. So cracker daw siya dito sa may Vietnam. Sesame first and then banana. Ayan. Try natin yung first flavor which is the sesame. Ayan. Try natin yung first flavor. 3 flavors daw yung in-offer nila dito. Sesame. It's crunchy, syempre. Para siyang apa. Kulang na lang dito para siyang ice cream. Yun yung kulang. Ayan, so ganito siya ginagawa daw. Yan, nilalagyan nila ng banana. Yeah, thank you. Ngayon naman, yung try natin is the mystery flavor. Okay po. I don't know what's this. What's this? Is it sugar cane? No. This is No? sweet. It's slightly sweet. Sweet. Is it lemongrass? That close. The other one. On the ginger. Wow, ginger. That's Oh. Ginger. Very mild ginger. Very Wow. So itong special or the mystery flavor is ginger. So ginger daw yun. This one. What's that? Happy Yeah. water. happy. Happy water. Happy water. So when you drink it, you feel happy. So sniff it a little bit.
Oh, I like alcohol. Parang lambanog dyan sa Philippines. Oo. Rice wine. So it's rice wine. Yan, so inuman na. Inuman na pala yung gagawin natin ngayon. Yan, try naman natin tong isa. Is it? Okay. This one. Okay with this a little bit. This is banana. Just drink it down. It's alcohol. You like booze. You drink alcohol every day. Yeah, she drinks. She drinks six. Medyo ano siya, chewy. So mahirap siyang kainin. Mas nagustuhan ko yung sesame. Parang siyang apa. Lalo na kapag merong ano siguro ice cream, mas masarap siya. Guys with Jack. It's Yan, strong. thank Right. you. You need to wait for me. Wait Oh, for me. sorry. Another shot for you. He can't wait. Don't drink and drive. You have to double it. Right. Alright. So to cheer our. Where's yours? Where's yours? You said for me. So let's cheer for the best journey and take care of yourself. Thank you very much. But you need to cheer in Vietnamese. How to say it? So we will count 1, 2, 3, and then we say yo. Yo. 1, mop, 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 mop. 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 2, hi, Hi. Mop. Hi. hi, Hi. hi. Ba, Ba. yo, Yo. yo, Yo. 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 Strong, so strong with it. Yo. Strongly. All right. Again. Mop, Mop. Hi. ba, Ba. yo. 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 And then mop, Mop. Hi. Ba. yo. Yo. Okay. Okay, yes. Tapos naman inumin. Kainin mo yung crackers. Umuusok ka, umuusok. Umuusok. Very good. Thank you. Para siyang gin, Sa akin nga daw, parang lambanog siya. I'm good. So, ito yung next food natin. Yan, parang pork daw to na may binalot sa dahon. Tapos, para makain to is may kangkong, tapos may pickles, sinasawsaw siya sa barbecue sauce. So, ayan. Tapos, meron din tayong isang dessert dito. Para siyang creme brulee daw, or parang leche flan na merong whipped cream, parang ganon. Ayan, so try na natin tong drink. This is sugar cane with passion fruit. I like Cheerios. I was here this morning with her. It's good. Ayan, mababait kasi yung mga locals dito. Oh, this is good. This is sugar cane with passion fruit. Yeah, it is. Yeah, is there a sugar? No, just a little syrup. Oh, little Syrup right sugar here. syrup, yeah. Just inside the orange. That one, no Oh, so Natural taste. all natural. Yeah, it's good. sugar. Now we move with dessert. Revelate. Yan, so ganito daw siya kinakain, itong gulay-gulay natin. Meron kangkong dito, tusukin mo, ganyan. Tapos meron ding carrots, ayan. Tapos kumuha ka dito ng isa. Ayan, ito yung sinasabi ko kaninang may dahon na binalot yung pork. Tapos sasawsaw mo siya dun sa may barbecue sauce. Ayan, bali magiging ganyan siya. Just normal. Ayan, magiging ganyan siya. So try na natin. Salted with For you. With the cream. Ayan, up. And here, with the Thank cream, you. not the creme brulee. Okay. Thank you. Ayan. happy when she. Actually, para siyang healthy food. Itong kinain natin na dahon-dahon. She's just asked me, can she go? Ayan. So, try naman natin tong dessert. I like this a lot. Ayan. So, ganito siya. Para siyang leche flan lang. Good air conditioning here. Ayan, para lang siyang leche flan talaga. Na meron siyang sea salt sa ibabaw. Ayan. Parang ang pudding eh. Kasi ito yung kanina. Yung kinainan natin. Ayan. Take. Oh, kiwi. Okay. That's kiwi. Hi, kiwi. Good. Kiwi is a handsome boy without any balls. Okay, map. Hi. Ba. Yo! Yay!
So, ang ibig sabihin nun, 1, 2, 3, tas cheers. Ganon sila mag-cheers dito sa may Vietnam. Ang sarap nito, grabe. Sugar cane with passion fruit. What's my top 3 favorite food? So out of the 7, I think number 3 is this is included? Yeah, this is top 3. Yeah, number 2 is the buncha. No, the banh mi. The banh mi. Yeah, and the top on the list is the bum bue. Yeah, the beef noodle soup. Yeah, Exactly the same. yeah, so it's good. Yeah, then the Banh mi. and then the noodle soup. Yeah. So same kami ni Paul, same kami ni Paul ng top 3 na food. So 7 lahat nung kinain kasi natin eh. So yun yung top 3 ko talaga. Grabe ang sarap. Ito masarap talaga to. Try nyo to kahit pag may nakita kayo sa may kalsada ng Vietnam. Sarap. But no. Hi! Welcome to Vietnam. Welcome to Ho Chi Minh City. Make sure that you find me, Ray. R-E, not R-A-Y. Bye! Okay. Tạm biệt. Hẹn gặp lại ở Việt Nam. See you in Vietnam and see me, Ray. Bye-bye, Ray. Bye-bye. Thank you. Hi, Ka-Wonder! So, nakapag-freshen up na tayo. So, nakabalik na tayo dito sa accommodation. So, nakita nyo na yung bagsak kong buhok. Ayan. So, ngayon, magbibigay lang tayo ng review natin dun sa naganap na street food on scooter tour in Ho Chi Minh City. Yan mismo yung title ng binook natin sa Klook na food tour dito sa may Ho Chi Minh. So, ang presyo nito is 1,500 pesos. Female rider, 7 tasting food tour without seafood. So, walang seafood yung kinain natin, pero naka 7 food tayo na pagkain and drink. Kasama na rin kasi yung ininom natin nung pinakalas, di ba? Pero, pwede nyo pa rin siyang i-customize. Meron pa yung 12 tasting street food. Ayan, yung walang seafood is 1,600 and yung with seafood is 1,845. So, 12 tasting street food. Grabe, paano mo tatapusin to? Yung 7 nga parang parang grabe na yon. Ang dami na nun eh. Ang dami ko nang nakain. Tapos, parang busog na kami. Tapos, 12 pa. So, pero depende pa rin yan sa inyo. Pero sa akin, for me, dun sa 1,500 na 7 tasting spots, sa totoo lang, kapag kinumpute mo yung presyo ng mga kinain natin, siguro, more or less, mga nasa 500 pesos yun. Yun na, sa totoo lang ha. Pero, so may 1,000 silang kita, 'di ba? Pero kasi ganito 'yan. One-on-one kasi 'yan eh. Parang meron ka ng pick up kasama na dito sa hotel, pick up hotel, tapos ibabalik ka pa sa hotel mo, tapos may sarili ka pang guide, pupunta pa kayo sa place. Syempre nag-aral yung mga 'yan, yung mga guides na 'yan. Hindi lang sila basta-basta na alam mo yun kinuha ng travel agency or ng alam mo yun nakipag-partner sa Klook nang walang alam. So, alam mo yun, yung 1,500 mo for me, sulit na talaga siya. Kahit na yung sabihin mo yung mga kinain natin is meron parang 30,000 Vietnamese dong lang. So that is roughly mga 60 pesos. Yung drink natin nasa may 10 to 15,000. So mga siguro 30 pesos, ganyan. So sabihin mo na nga 500 pesos lahat nung total kapag ikaw yung bumili ng food na yon. Pero yung experience, yung knowledge na or history, yung pagkaka-explain nung saan origin yung mga pagkain, kung bakit naging parang sikat sa kanila yon. Tapos yung experience mismo na parang kasama mo lokal na nagta-travel dito sa Ho Chi Minh City, papakita niya sa'yo yung talagang na actual na nangyayari kapag rush hour, pagda-drive ka nila, tapos kahit anong itanong mo, yung mga, kung alam mo yun, may mga katanungan ka about sa Ho Chi Minh, sa food, ganyan, lahat ng tour, about sa tour nila, masasagot talaga nila, so knowledgeable sila. So, thank you. Gusto ko na rin tong i-take tong opportunity na to, mag-thank you dun sa naging guide natin, si Ree, R-E-E. Tapos yung mga team niya kasi sobrang recommendable. May word bang recommendable? I mean,
parang marerecommend ko kayo na mga guides. Ayan, kapag pupunta kayo dito sa Ho Chi Minh, i-book nyo to sa Klook. Tapos hanapin nyo actually, pwede kayong mag-request dyan Ihanapin nyo sila Rian. Magaling yung grupo nila. So, nga pala, lang pala, parang disclaimer lang. Hindi lang to about sa food. Mayroon din parang after naming kumain nung mabigat kasi yun buncha ko ng buncha. Banh mi, after ng banh mi is tayo sticky rice. Tapos after nun is yung noodles, beef noodles. Yun, naglakad tayo dun sa may District 3, yung dun sa may NTT na mga apartments nila. Mali pala yung nasabi ko kanina, hindi daw pala yung lottery, parang basta hindi daw lottery yun, sabi ni Sophie. So, X nyo na lang yun. Tapos, after natin doon, naglakad-lakad tayo. Tapos, in-explain nga yung mga history doon. So, may mga walking tour. Tapos, pumunta tayo sa flower market. Yung flower market nila, sobrang laki. Ang lawak. Pumunta kami doon sa side na flowers lang talaga yung tour namin doon. Tapos, after ng flowers, magugulat ka, may ibang side, street food na. Yung street food nila, halo-halo din. Hindi lang siya Vietnamese, meron ding Japanese, meron ding Korean, meron ngang Indian, yung panipuri. Tapos meron ding sa Thailand. So, halo-halo yung food doon. Meron ding pambata, pang matanda, ganun. Tapos, pero ma-enjoy mo, parang isa yun sa marerecommend ko kapag kamari naghahanap kayo ng food trip spot dito sa may Ho Chi Minh or night market dito sa Ho Chi Minh. Pumunta kayo doon sa may Ho Kitty. Ilalagay ko na lang dyan. Basta nakita nyo yun kanina, di ba? Medyo mahina ako sa ganung mga pangalan. Syempre, hindi ka naman familiar. So, hindi naman ako familiar sa ganun. Anyways, wrap up lang natin yung mga naganap. Food tour dito sa Ho Chi Minh. Street food tour, yan. Must try yan. Check yan for me. Kaya i-book nyo yan sa Klook. Tapos para maka-discount, use my code WonderJKlook. Naisingit pa. Siyempre, para kapag makasave kayo, di ba, sayang din. Sayang din yung masisave yung 5%, di ba? 1.5 times 0.05. Tapos 10 kayo, di ba? Though may cap yun ha guys, hindi lang yun, para hindi kayo, alam mo yun, sabi mo niloloko ko kayo. Pero para sa new users, 5% yung madi-discount nyo. Pero kapag old user kayo ng Klook, 3% na lang and up to 3 times yung pwedeng gamitin yung code na yun. Pero ang tip ko sa inyo, alam nyo ganito, ang dami kasing nagtatanong, 3 times lang parang ang bilis, 'di ba? Hindi siya hindi siya dapat sure na kayo yung kung ano i-check out nyo, 'di ba? Ilagay nyo siya sa add to cart. Kunwari, punta kayo ng Saigon. Ito, food tour. Tapos, magkukuchi tunnels kayo, Mekong Delta, yan yung mga sikat, or kayo dito, luluto-lutuan, or coffee making, mga ganon. Isabay-sabay nyo na yung mga book, yung ilagay nyo sa add to cart. Tapos, pindutin nyo na siya, sabay nyo siyang i-check out. Tapos, gamitin nyo yung code ko, doon, 1 time lang ibig sabihin nun. Kahit na maraming activities, pero 1 time pa lang yun. So, meron pa kayong 2 times. So, 3 times kasi siya pwedeng gamitin na i-check out. Yun po yung ibig sabihin nun. Maximum ng 3 times. Sayang din. So, thank you sa mga gumagamit ng codes natin. Hindi lang dito sa Klook. Meron din sa Agoda. Ayan. Sinishare ko lang to kasi, alam mo yun, pag magta-travel tayo, hindi dapat mahal. Alam mo yun. Yan yung mga bumuhay din sa akin Natutunan ko lang din sa mga ibang mga kasama kong creators na dapat pag nagta-travel ka, pag makaka-discount ka, good. Pag hindi ka makaka-discount, tapos medyo mahal talaga, hindi pa pasok sa budget, X muna. Ipon-ipon muna, tapos ayun, doon mo i-book. Anyway, yung food, medyo parang sa food naman, yung mga pagkaka-explain ko kanina, medyo sabog na ako. Siguro sa pagod na rin, kasi medyo mainit, syempre, nasa Vietnam tayo. Pero, generally, gusto ko ang Vietnamese food. Yun, banggit ko naman kanina yung top 3 ko. Kaya, pwede nyong, puntahan lang. Kamari, ayaw nyo mag-food tour, ganyan. Puntahan nyo na lang yung mga places na yun. Nakita nyo naman, nakasave naman yung mga address na yan. Tapos, ayun. Siguro, dito na natin i-end ang ating vlog for this food tour. Sana na-enjoy mo rin to. Na-enjoy mo ba?
kung may mga suggestions ka pa ganyan na pwede natin gawin dito sa vlog natin, pwede nyo naman i-comment down below, or kung may mga napansin kayo ganyan, or may mga comments kayo gusto yung magpa-shoutout, yan, just comment down below. Try natin yang i-shoutout. Tapos kapag may questions kayo urgent ganyan, search nyo lang ako dito mga socials ko kasi mas active ako dyan daily. So kung di ka pa nakakapag-subscribe sa ating channel, syempre, hit that subscribe button and also like this video and also that notification bell para updated ka sa lahat ng mga videos ko. This is Wonder J and thank you sa panonood. This is Wonder J ulit. Anong pa ulit-ulit? And see you sa next vlog. Bye-bye!